Bakit kaya yung karamihan dyan sa Pilipinas, no? Hindi po ibig sabihin na nagbibigay kami na mga nasa abroad, no? Hindi ibig sabihin na marami kaming pera. Hindi ibig sabihin na nagbigay kami, nagregalo, tumulong. Hindi po ibig sabihin marami ng pera, mayaman, no? High blood lang. Naha-high blood talaga ako ngayong umaga na ito. No? Pag nagbigay kami, nagbigay ng tulong, nag-abot ng tulong, nagregalo, naalala ka, pinadalahan ka, ibig sabihin po niya, naalala ka. Mahal ka ng kapamilya mo, mahal ka ng kaibigan mo, naalala ka kahit wala siyang sobra-sobra. Diba? Hindi yung marami pang sasabihin. Hindi yung binigyan ka ngayon, kailangan bigyan ka na ng paulit-ulit ng 5 taon. Sustentohan ka ng kaibigan mo, ng kapamilya mo, syota. High blood. Pasalamat na alala. Pasalamat. Diba? Yan ang mahirap sa atin eh. Hindi tayo marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay na nangyayari, dumarating sa buhay natin. Diba? Hindi kasi marunong maging masaya sa mga maliliit na bagay. Hindi kasi marunong mag-appreciate. Diba? Tapos magtatanong ka, magdadrama kung ano-anong sinasabi. Kadramahan sa buhay. Diba? Hindi ibig sabihin nagbigay, tumulong, nakaalala sa'yo. Hindi ibig sabihin mayaman na. Marami ng pera. Aasahan mo na buwan-buwan, taon-taon, bibigyan ka. Eh di wow. Nasa abroad man po o hindi, yung mga kapamilya, kaibigan nyo, kakilala nyo. Eh bakit nyo pinupukusan yung pinaghihirapan, pinagsisumikapan ng ibang tao? Diba? Magsumikap kayo sa sarili nyo. Kung kayo nga nahihirapan, kami pa kaya? Kung kayo may mga problema, kami pa kaya? Kaloka kayo? Aga-aga nagpapa-high blood kayo. Kung makapagsalita kayo, akala nyo, ang gagaling nyo, sarili nyo nga, hindi nyo makasikaso eh. Yung mga sarili nyong problema, hindi nyo maayos-ayos, tapos pakikialaman nyo yung buhay na may buhay. Kaloka kayo. High blood ang mga style na ganyan, no? Baguhin natin yan. Hindi maganda. Kapag nagbigay po, salamat. Ibig sabihin, mahal tayo ng kapamilya natin, naalala tayo, salamat. Kung hindi man tayo maalala dahil sobrang busy, pagod, stress sa trabaho, okay, magtatampo. Tigilan niyo yung mga ugali na ugaling baluktot. Kami nga wala nakakaalala sa amin pag hindi araw ng sahod eh. Okay lang sa amin, sanay na kami. Kami nga maalala lang kami pag kahihingan kami ng pera, sanay na kami. Sanay na kaming mga OFW. At hindi lang kami kukunti na nakaka-experience ng ganyan. Napakarami po. Diba? Kasi marami pa rin sa atin ang hindi nagbabago. Marami pa rin sa atin ang baluktot, ang pag-iisip. Marami pa rin sa atin ang pilosopo. Marami sa atin ang mga nagmamagaling. Pakialamera. Diba? Na hanggang ngayon, wala pa rin natututunan sa buhay. Diba? Real talk. Ang daming mga tumanda na hanggang ngayon baluktot ang ginagawa. Diba? Naaalala lang natin magdasal. Pagka may problemang dumarating, ganon. Magbabago lang ba tayo pag may mga sobrang bigat na pangyayari sa buhay natin? Diba? Ka naman eh. Bakit tayo mag-aantay ng sobra-sobrang problema bago natin maisip na baguhin yung mga baluktot na gawain natin? Nakwento ko lang. Kwento ko lang sa'yo. Baka isa ka. Thankful, grateful sa maliliit na blessing. At magsumikap tayo sa mga sarili natin. Yun lang. That's all. Thank you and bye.